kong malaman ng pagong na berdeng balahibo na nakasex kita. Sa tingin mo siya magagalit kaya? Bakit mo ba siya binabanggit? Malas. Oy, hindi ba yan ang pagong na berdeng balahibo? Dante Fang panganay ng Angkan Fang. Hoy, ikaw. We, anong ginagawa mo dito? Bitawan mo ako, bitawan mo. Oy, anong tiyempo? Ikaw pala ang nag-deliver? Ang tagal ko nang naghihintay. Bakit ngayon ka lang dumating? Faye, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi mo ba napapansin? Si Faye ay akin na ngayon. Naalala mo pa ba itong kwintas? Sabi mo kapag may pera ka na, bibilin mo para sa akin. Pero naghintay ako sa iyo ng 3 taon. Hindi ko nakuha. Pero si Sir Dante Fang, isang salita lang. Binilhan ako agad. Nag-ipon naman ako ng todo, malapit na akong makabili. Tama na, Lino. Hindi mo mabibigay ang buhay na gusto ko. Itong kwintas na ito, 3 taon kang nag-deliver ng pagkain, hindi kumain o uminom. Hindi mo pa rin mabili. Pero si Sir Dante Fang, ni hindi niya ito itinuturing na malaking bagay. Itong kwintas, ituring mo na lang na limos ko sa'yo. Kunin mo yan at umalis ka na. Maghiwalay na tayo. Faye, Dumating na ang order. Tara, gawin natin ang isang bagay na mas exciting. Sige. makikipaglaban ako sa iyo. Tawagin ang mga tao. Ilabas at paluin, huwag mong dudungisan ang sahig ko. Bitawan mo ako. Mga walang hiya kayo. Pagong na berdeng balahibo, ito ang resulta ng pagtutol mo sa akin. Halika. Mag-utos kang magdala ng kotse. Buksan. Titig ka lang ng titig, titig, titig. Pang Xiao. Huwag mo na siyang pansinin, maglaro na lang tayo. Hayaan mo siyang tumitig hanggang mabulag siya sa pagtitig. Nagising ka na. Matandang misteryo pinuno ng pintuang Yin-Yang. Ako ang pinuno ng pintuang Yin-Yang. Ang sulkang dilim ay nagnanais ng mana ng pintuang Yin-Yang. Pinatay nila ang buong pamilya ng pintuang Yin-Yang. Patay na ba ako? Hindi ka mamamatay. Susunod, ituturo ko sa iyo ang lahat ng aking natutunan. Ayokong mamatay. Matang Yin-Yang, makakakita sa lahat ng bagay. Gusto kong maghiganti. Lakastian gang ng Yin-Yang. Maaring magbuhat ng bundok. Gusto kong maghiganti. Pag-ibig ng tagsibol, Yin-Yang. Maaring buhayin ang patay at palaguin ang buto. Lahat ay ituturo ko sa iyo. Ngunit kailangan mong hanapin ang sukdulang Yin at sukdulang Yang makipag-double cultivation sa dalawang babaeng may mga katawang iyon bago ka ganap na magising. Tandaan, kung hindi mo pa mahanap ang dalawang katawan, mag-ingat sa mga tao ng sulkang dilim. Luna Kumusta Suarez, siya? anak ng pamilya Ma'am Suarez. Suarez, ang lahat ng kanyang vital signs ay normal. Parang hindi siya nabangga ng kotse. Ikaw, sa wakas nagising ka na. Ikaw ay... Kagabi nagpupumiglas ka tumakbo mula sa tabing kalsada, hindi ko napansin at hindi sinasadyang nabangga kita. Hoy, ikaw! Bakit kayo walang damit? Hindi mo ba sinabing okay siya? Okay naman siya. Totoo ba ang mana? Dahil nagising ka na, magpahinga ka na lang. Uy, nakausap mo na ba si Dakilang Master Lay? Okay, babalik agad ako. Narito. Ito ang aking business card. Kung interesado ka, Grupong Suarez, pwede kang magtrabaho sa aking kumpanya. Luna Suarez. Nandito na ako, Ginong Shu. Oo, pasok ka! Dakilang Master Lay dalubhasa sa Antigo. Dumating na po kayo, Dakilang Master Lay. Maupo po kayo. Balita ko nakabili raw si Ginoong Shu ng isang magandang kayamanan. Binabati kita, binabati kita. Maganda ba talaga yan? Kayo lang ang makakapagsabi pag nakita na. Aray, teka, tingnan ko nga.
Paano na? Ginoong Shu, ito ay sinaunang pinakamagandang seladon, swerte mo talaga. Kung isubasta mo ang halaga ay hindi bababa sa ganito. 50 milyon, ang galing. Mali. 500 milyon. Pula. Anong pula? Pulang lace. Ano ba yung sinasabi mo? Pasensya na, Ginoong Shu. Nauntog ang ulo ko kaya medyo may sira ang isip. Huwag po kayong magalit. Parang may sira sa ulo. Dakilang Master Lei, itabi mo muna itong card. Ay, Sandali lang. Iyon. Boss Suarez. Sa tingin ko, dapat tayong mag-ingat ng kaunti. Itong bote pakiramdam ko may problema. Boss Juarez. Sino ito? Siya? Assistant ko lang siya. Nagkasakit siya kamakailan. Kaya nagdedeliryo. Sa tingin ko, itong binata mukhang masigla. Hindi naman mukhang nagdedeliryo. Baka marunong ka ring mag-assess ng antigo? Hindi naman ako marunong. Kaya pinagdududahan mo ang aking pananaw? Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa tingin ko lang, itong bote ay peke. Lino, si Dakilang Master Lei ang pinakasikat na appraiser sa State Haven. Ang pinakasikat na appraiser ng Antigo. Ang mga Antigong napagdaanan niya ay hindi nagkakamali. Itong porcelain vase ay ibebenta sa auction. Ito ay kumakatawan sa dangal ng pamilya Suarez. Sa tingin mo magkakamali ba ako? Kung gayon, magtaya tayo. Ano ang karapatan mong makipagpusta sa akin? Sa itsura mo, mukha kang walang pera. Natatakot ako, wala kang kahit isang sentimo hindi mo kayang ilabas. Sino ba nagsabing pera ang taya? Master, puro pera ang sinasabi mo. Napaka-materialistic naman. Sige, kung matalo ka ay magalang kang luluhod at hihingi ng tawad sa akin. Kung ako naman ang matalo tuwing makikita kita, yuyuko ako at babati sa'yo. Sige, okay. Ikaw ay isang hamak. Alam mo ba kung ano ang ibinagsak mo? Kahit ibenta ka, hindi sasapat. Lino Lim, mas mabuti kung magpaliwanag ka. Ikaw ay isang hamak na hayop. Ang florera na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ikaw ay nangahas gawa ng State Haven. Shuzong, ako ngayon ay medyo hindi maganda ang pakiramdam. Aalis na muna ako. Hoy, huwag kang magmadali umalis. May nakalimutan ka ba? Lin Master. Paalam na. Hoy, hindi na kita susundan. Ji-Chin. Ang taong hinahanap mo. Parang natagpuan ko na. Lino Lim, paano mo nalaman? Intuition lang. Kahit ano paman, malaki ang naitulong mo sa akin. Sa subasta na ito, ang mga pamilya sa State Haven, lahat ay sasali kung papasukin ang pekeng florera. Sa lugar ng subasta, ang reputasyon ng pamilya Suarez ay malamang nababagsak ng husto. Si Shuzong ang naghatid sa akin sa ospital, kaya ang munting tulong na ito ay walang kabuluhan. Maging katulong ko, ano sa tingin mo 100,000 bawat buwan? Ako, Sabay tayong kumain ng tanghalian. hindi yata angkop. Malaki ang naitulong mo sa akin. Karapat dapat lang na ilibre kita. Tara na. Sige. Shuzong, sa tingin ko, tayong dalawa lang ang kakain, hindi yata angkop. In-order na ang pagkain, ihahain na ang katawan mo. Hindi ba kagaling-galing lang sa sakit? Kumain ka ng marami. Shuzong, may kailangan akong asikasuhin. Okay? Ang anak ko, Magnolia Mendoza, ina ni Lino Lim. Saan ba nagkulang sa iyo? Araw-araw gumigising ng maaga at umuuwi ng gabi para Clarissa Pay, ina ni Fe Guevara. Mag-deliver ng pagkain at kumita ng pera. Pero ikaw, kasama ang iyong kalaguyo, sinaktan ang anak ko at ipinasok sa ospital. Ikaw? Kayo, hindi ba kayo natatakot na masumpa? Sumpa? Sa pagsama mo sa walang kwentang anak mo, iyon ang tunay na sumpa. Magnolia, huwag ka nang magpahiya rito. Pinapakuha mo sa pamilya mo ang 200,000 piso bilang bride price. Kailangan pa nilang magbenta ng bato. Ni hindi ka nahihiya sa sinasabi mo. Fang Xiao, pakiusap, palayasin mo na siya. Tama, pag-usapan natin ang tungkol sa'yo at kay Fee sa inyong engagement. Tara!
Pakyo ka pwe, malas na bagay ka. Ikaw at ang anak mo pareho kayong basura. Mga tulad mong basura ng lipunan. Bakit hindi ka nalang mamatay? Puta, bakit ang baho ng amoy dito? Ay siya, itong matandang babae nagbenta ng kidney, hindi na mapigilan ang pagdumi at pag-ihi. Ay ha 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 ha. Ha 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 ha. Huwag ka dito, nakakahiya ka. Umalis ka na dito. Hindi mo ibabalik ang bigay kaya? Hindi ako aalis. Ngayon ko lang narinig. Nagbigay ng dote at hihingin pabalik. Akala mo parang negosyo ito? Para ka talaga sa anak mong malas parehong bulag. Manghihingi ng pera sa amin. Fei, nagmamakaawa ako sa iyo. Kailangan ng pera para sa paggamot ni Xiao Chen. Ibinalik mo na ang pera ng bigay kaya. Sa akin, wag. Wala akong utang na loob sa iyo. Gusto mo ng pera, di ba? Hindi naman imposible. Oy manugang, hindi mo naman siya bibigyan ng pera, di ba? Basta dilaan mo ang ihi sa sahig hanggang malinis, 20,000 ibibigay ko sa iyo. Ano sa tingin mo? Hahaha. Oo. Dilaan mo ang ihi hanggang malinis saka ka bibigyan ng pera. Hahaha. Dilaan ko. Bigyan mo ako ng pera. Dilaan ko. Halika. Nanay, ayos ka lang. Linulim. Anong ginagawa mo dito? Hawak mo ang nanay ko? Ayos ka lang po? Linulim, nababaliw ka na ba? Pinalo mo si Gino? Gago kang delivery boy, ayaw mo nang mabuhay? Ngayon, sino man ang humawak sa nanay ko, lalaban ako sa kanya. Hanggang kamatayan, mamamatay ako pero may kasama akong iba. Xiao Chen, huwag kang magalit. Umalis na tayo. Lakad sigurado ka bang makakalabas ka? Po, hindi na namin gusto ang pera, pakawalan mo na kami. Akala mo ba nagkukulang ako sa pera? Okay ba ang mata mo? Ngayong pagkakataon, ako sisirain ko ang mga kamay at paa mo. Tingnan natin kung gagaling ka pa. Sige. Xiao Chen, tumakbo ka na. Ayos lang, nanay, tumayo ka sa likod. Ako na ang bahala ang ako ngayon. Ay, iba na sa dati. Iba? Ano ang pinagkaiba? Hindi pa rin ba isa gago kang delivery boy na pagong na berdeng balahibo? Ano pang hinihintay nyo? Sige, paluin nyo siya. Paano ka naging ganyan kagaling? Huwag kang lumapit. Ako ang panganay na anak ng pamilya Fang. Kung gagalawin mo kahit isang buhok ko, ikaw at ang nanay mo ay mamamatay ng masama. Linulim, ito ay hotel ng Pamilya Suarez. Ang Pamilya Suarez at Pamilya Fang ay ang pinakamalaking magkakasosyo. Kung magpapatuloy ka sa pag-away, huwag mong asahan na makalabas kang buhay mula rito. Aray, Hindi ba kanina mo pinadila ang nanay ko ng ihi para matikman mo rin ito? Linulim, tiyak na hindi kita palalampasin. Talagang hindi. Linulim, baliw ka. Alam mong hotel ito ng Pamilya Suarez at naglakas loob ka pang manggulo dito. Kung malaman ni Sir Suarez, hindi kanya hahayaang sa State Haven magkaroon ng lugar na matitirahan. Humingi ka ng tawad sa nanay ko. Humingi ng tawad sa matandang iyan ng pamilya mo? Imposible. Lino, tara na. Ayos lang ako, ma. Alice, sa tingin mo, makakalabas pa ba siya? Sinaktan si Fang, nagalit sa Pamilya Suarez. Ngayon, kung hindi siya mamatay, tiyak na magbabalat siya. Anong ginagawa mo? Gusto mo pa bang manakit ng babae? Ang sinaktan ko ay hayop. Ikaw! Nasaan ang tagapamahala ng hotel? Dali, sabihin kay Sir Suarez. May baliw na aso dito na kumakagat ng tao sa kanyang hotel. May tao ba? Huwag na tumawag. Presidente Shu, itong baliw na aso, nangangagat dito. Sinaktan si Fang Xiao. Dapat mo kaming ipagtanggol. Sino ang baliw na aso? Presidente Shu. Siya nga. Ito ang mabahong delivery boy. Kailangan mo akong tulungan. Saktan mo siya ng husto. Walang problema. Presidente Shu, anong ginagawa mo? Mr. Lin ay kaibigan ko, naiintindihan mo? Presidente Shu, ito. Imposible ito. Siya? Paano siya naging kaibigan mo? Siya ay isa lang mabahong delivery boy. Ipamalita. Mula ngayon, putulin ang lahat ng ugnayan sa Pamilya Fang, lahat ng pakikipagtulungan. Ano? Presidente Shu, baliw ka ba?
Miss Celine, ang resultang ito, nasiyahan ka ba? Humingi ka ng tawad sa nanay ko. Oo. Pasensya na. Mali ako. Lumayas ka. Salamat, Presidente Shu, sa pagsuporta sa akin. Ikaw ay aking tao. Kung hindi para sa'yo, para kanino pa? Fang Xiao, umalis na tayo. Nasaan ang taong sinasabi mo? Sa grupong Suarez. Sigurado ka? Punong sulkang, natuklasan nila. Ang Peking Antigong inihanda nating maingat. Ito, Kuya Qin punong sulkang dilim. Ang isang ordinaryong tao ay talagang hindi makakaalam. Walang kwenta. Kung siya ay talagang ang tagapagmana ng matandang iyon, tiyak na nasa kanya ang bagay na iyon. Sundin mo siya, alamin ang kanyang lihim. Opo. Xiao Chen, ang babaeng iyon ay hindi ordinaryo ang pagkatao at tinutulungan ka pa ng husto. Ano ang relasyon ninyo? Nanay, ako at si Sir Suarez ay ordinaryong magkaibigan lang. Siya, mukhang mabuti siyang tao at magaling pa. Kung siya ay maaaring maging manugang ko, talagang swerte na swerte. Nanay, ang anak mo ngayon ay iba na kaysa dati. Basta gusto mo, tiyak na gagawin ko siyang manugang mo. Paano niya magugustuhan ang pamilyang tulad natin? Ang sakit ni nanay ay nagdulot ng maraming utang, naging pabigat sa iyo. Lahat ay dahil walang kwenta ang nanay mo. Nanay, ay dahil ang anak mo ay hindi nagsikap dati. Naging dahilan ng paghihirap mo. Sa susunod, tiyak nakikita ng malaki ang anak mo. Para manirahan ka sa malaking bahay at may manugang pa, hahanap tayo ng katulad ni Sir Suarez. Sa pagkakaroon mo ng ganitong pagmamalasakit, masaya na si nanay. Sa buong buhay ni nanay, hindi humihiling ng malaking yaman. Ang tanging kahilingan ay ligtas ka. Ito ang kahapon sa restaurant sa ibaba na kinita sa paghahain ng pagkain, 50 piso. Gamitin mo. Bukas susubukan ni nanay na kumita ng mas marami. Ang mga utang sa bahay hindi mo na kailangang alalahanin. Ipaiwan mo na kay nanay. Matanda na si nanay. Walang kwenta si nanay. Kaya lang kumita ng ganito kaliit. Huwag mong pandirihan. Nanay, sa susunod ang pamilyang ito, ang anak mo ang magdadala. Sige, sige. Nanay, Magtago ka na. Aba nanay, Matandang bruha ang utang ko, kailan mo babayaran? Serke, bigyan mo pa ako ng panahon. Wala na. Ang 1 milyon na utang mo ngayon, kailangan mong bayaran. 1 milyon, Serke? Paano naging 1 milyon iyan? Hindi ba 10 lang ang utang ko sa inyo? Tigil na. Sinabi kong 1 milyon, 1 milyon iyan. Paano ko makukuha ang ganyang kalaking pera? Serke, pinipilit mo akong mamatay. Walang pera? Tara, ang mga mamahaling bagay kunin mo na lahat. Meron akong pera. Meron, huwag kang gumalaw. Tumayas. Hanap pa. Hanapin mo pa. wala boss. Putang ina. Matandang bruha, may nagbigay ba sa iyo ng kakaiba kamakailan? Ilabas mo agad. nanay, okay ka lang? Oy, may nakatago pa pala. Sige, lusob. Hanap ka ng gulo! Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na manggulo sa bahay ko? Wala kang kwenta. Bigla kang naging napakalakas. May sikreto ka nga. Sino ba talaga kayo? Umalis na. Tigil. Xiao Chen, huwag mo nang habulin. Nanay, sila ay dapat hindi para maningil ng utang. Sila ay naghahanap ng bagay na ito. Alam mo ba ang bagay na ito kung saan ito nanggaling? Ito. Hindi mo naaalala, normal lang iyon. Noong ikaw ay 5 taong gulang, Bata. Pwede bang bigyan mo ako ng tubig? Dapat mong ingatan ito. Mapoprotektahan ka nito.
Sila ba ang mga tao mula sa sulkang dilim na sinabi ng Master? Oy? May emergency ako, pumunta ka sa bahay ko. Sige, alam ko na. Nanay, may gagawin ako, lalabas muna ako. Tingnan mo naman, Tio, sa pagkakataong ito, ano ba ang dala mo kung wala ang mga taong marunong ang pamilya Suarez natin ay mapapahiya sa kaiso? Wala namang General masama, Suarez, yun ni Luna Suarez. Ginoong Suarez, hinahanap niyo ako. Tingnan mo ito para sa akin. At ito, nakuha ito ng lolo ko sa tabi ng daan. Sabi niya, may nakatago na sikreto ang bagay na ito. Ang tansong ito ay hindi basta-basta magaling ang mata mo. Masasabi mo ba kung saan nanggaling ang tansong ito? Alam ko lang na mahal ito pero sa iba wala akong alam. Walang alam kung ano-ano ang sinasabi. Luna, sa tingin ko, sumusunod lang siya sa gusto ng matanda para makalapit sa pamilya natin. Luna, akala ko may kilala kang dalubhasa, pero ngayon mukhang karaniwan lang. Ang subasta na ito ay mahalaga sa dangal ng ating angkan. Mas mabuting iba na lang. Ginoong Suarez, kahit hindi ko alam kung ano ang subasta na iyon, pero dahil kay Luna, nais ko pa ring paalalahanan kayo, Ginoo, kayo ay hindi na magtatagal. Ang ibig mong sabihin ng kalusugan ni Lolo ay may problema. Ang katawan ni Lolo ay walang sakit ngunit siya ay binigyan ng kulang na kontrol. Kulang na kontrol. Nabasa ko sa lumang aklat na mayroon. Ito ay isang masamang salamangka mula sa ibang bansa. Gumagamit ng masamang bagay para saktan ang katawan ng tao. Sa tingin mo maniniwala ako? Linulim, sigurado ka ba? Tama ang sinasabi ng lumang aklat, ngunit ang masamang bagay na ito ay ito. Gago. Ito ay espesyal kong pina-import sa ibang bansa para sa kaligtasan ni Tatay Hampi Batang Hamak. Tamad akong makipagtalo sa iyo. Kapag dumating si manggagamotwang sa katawan ni Tatay, gagawa ng regular na pagsusuri. Ang iyong mga kasinungalingan ay malalantad. Ang medikal na paraan ay hindi makakaya sa kulam na kontrol. Dumating si manggagamotwang. Oy manggagamotwang, dumating ka na sa wakas. Ano ang problema, Mr. Shu? Itong manggagaway na ito, sabi niya, malapit nang mamatay si Tatay, tingnan mo agad si Tatay. Maupo, maupo. Kumusta ang katawan ko? Ang katawan ni Tatay. Maayos naman ang pangangalaga, walang malaking problema. Pero ang pulso ni Tatay ay talagang parang mamamatay na. Ito. Mabuti, may kakayahan ka pala. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ito? Ano talaga ang nangyayari? Ang pulso ni Lolo ay kakaiba. Hindi ko pa nakita ang ganitong kababalagan. Manggagamotwang, kailangan mo akong iligtas. Manggagamotwang, kung maililigtas mo si Lolo, ang pamilya Suarez ay gagantimpalaan ka ng malaki. Kaya ko lang. Subukan ang aking makakaya. Gamit ang akupunktura, tutulungan ko si Ginoong Su, pansamantalang patatagin ang kanyang pulso at saka hanapin ang dahilan. Sa katawan ni Lolo, kung ikaw ay magtusok ng basta-basta, mas mabilis siyang mamamatay. Saan galing ang batang ito na nagkakalat ng kalokohan dito? Marunong ka ba sa medisina? Hindi ito tungkol sa medisina. Ang sakit ni Lolo. Ako lang ang makakapagpagaling. Nakakatawa talaga. Manggagamotwang ay ang Pangulo ng Medical Association. Ang kanyang galing sa medisina ay maihahalin tulad sa isang buhay na huwatuo. Hindi ka marunong sa medisina. Hindi ko alam kung saan ka nakakuha ng kapal ng muka para humarap kay manggagamotwang at magpakitang gilas. Sino ang nagsabing hindi marunong sa medisina? Ay hindi makakapagpagaling? Ang sakit ni Ginoong Su, hindi ako sigurado. Kung sinasabi mong kaya mo, sige, ikaw na. Aalis na ako. Hoy, manggagamotwang! Linulim, mauna ka nang lumabas. Ginoong Su, talagang hindi kita dinadaya.
Linolim, naniniwala ako sa iyong kakayahang mag-assess ng kayamanan, ngunit pagdating sa pagpapagaling, naniniwala pa rin ako kay Manggagamot Wang. Kung gayon, Ginong Su, mauna na akong umalis. Manggagamot Wang, sige, tusukin na siya. Ano ito? Bakit nagkakasuka ng dugo si Lolo? Hindi ito dapat mangyari. Hindi dapat. Ikaw na peking doktor. Kung may mangyari kay Lolo, may masamang mangyari, papatayin kita. Mengyue, huwag kang mag-alala. Manggagamot Wang siguradong may paraan siya. Si Linolim ay tiyak na may paraan. Oy, Mrs. Suarez. Ang batang iyon walang alam. Sa tingin ko mas mabuting dalhin si Lolo sa ospital. Manahimik ka? Oy. Linolim. Miss Suarez, may iba pa ba? Linolim, si Lolo ay hindi maganda ang lagay. Sumama ka sa akin para tingnan. Kung gayon, puntahan mo si Manggagamot Wang, hindi ba sapat na iyon? Bakit mo ako hahanapin ang sinungaling? Linolim, ang liit ng ating loob mo. Kung humingi ako ng tawad sa'yo, hindi ba sapat? Bumalik ka na para iligtas siya. Sige, hindi na kita hihilingin. Oy! Bakit napakalamig? Hindi ko naman sinabing hindi ko siya ililigtas. Tara na, Miss Suarez. Bilisan mo, sumama ka sa akin. Umalis ka sa daan. Oy, Mrs. Suarez, bakit mo talaga dinala ang sinungaling na ito? Hayaang gamutin niya maaaring magpalala sa kalagayan ni Lolo. Manahimik ka! Kung may mangyari kay Lolo, may masamang mangyari ang pamilya Suarez ay hindi ka patatawarin. Linolim, bilis! Tingnan mong mabuti. Tingnan natin kung anong trick ang gagawin mo. Kung magagawa mong gamutin siya, sasamba ako sa iyo bilang guro ngayon din. Kung gayon, kailangan mo lang yumuko at maging alagad. Bilisan mo na. Sinadya mong patagalin ang oras para saktan si Lolo, hindi ba? Tapos na. Hampi, ang dali lang. Tingnan natin, ano ang lagay ni Lolo Su? Kumusta na ang lolo ko? Ang pulso ni Lolo Suarez, ayos na. Lolo, kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Tiyak na ito ay epekto ng mahiwagang karayom ni Manggagamot Wang. Ginoong Su, ako ay hindi kasing galing. Simula ngayon, ako ay magiging alagad mo. Biro lang, wag mong seryosohin. Ay, ang galing mo sa medisina. Talagang mahusay. Tingnan mo, hindi mo na kailangan tingnan ang pulso. Makikita mo na ang problema. Karapat dapat kang maging guro ko. Wala itong kinalaman sa medisina. Sa oras na yon, pakiusap kay Manggagamot Wang na magreseta ng ilang gamot pampalakas para kay Lolo Su. Ayos na. Salamat, Ginoong Lim. Ipabatid sa lahat mula ngayon. Siya ay isang mahalagang panauhin ng pamilya Suarez. Lolo, maari ko ba siyang isama sa subasta? Siyempre. Sige. Lino, maari ba tayong mag-usap ng pribado? Sige. Lolo Su. Mas mabuting bantayan mo ang mga tao sa paligid mo. Ang dami talaga ang nagpapaganda sa tao at ang kabayo sa saddle. Wala ba akong apil? Siyempre may apil ka, Ma'am Shu, pero unahin muna natin ang trabaho. Saan tayo susunod? Antique City. Bakit tayo nandito? Ano pa ba? Yung mga porselanang pinili ko ng husto. Nabasag mo, magsisimula na ang auction. Pumili ka para sa akin. Wala akong magawa nun. Tigil, ayokong makinig sa paliwanag mo. Pumasok ka agad. Pumili ka ng isa para may mai-report ako. Anong tingin mo sa akin? Pwede akong pumili, pero may kondisyon ako. Pumili ka na lang, nagko-kondisyon ka pa? Sa sanang sahod. Ang sahod na binibigay ko sa'yo, mataas na. Anong gagawin mo sa maraming pera?
Gusto kong mabigyan ng nanay ko ng buhay na walang problema. Hindi ko inaasahan. Maliit na tao pero malaki ang ambisyon. Walang problema. Basta maging maayos ang auction, dodoblehin ko ang sweldo mo. Sang-ayon. Ay, Miss Sue, bakit kayo napadaan ngayon sa aking tindahan? Ano po ang kailangan ninyo ngayon? Ano po yan? Yung florera na ibinenta mo sa akin dati ay peke. Imposible. Iyan ang pinakamahalagang bagay ng tindahan namin. Hoy, itong bracelet mas mahalaga pa kaysa sa florera mo. Halika. Niloko mo ako. Ipapasara ko ang tindahan ninyo, maniwala ka. Wala akong kasalanan. Hindi ko talaga alam na peke iyon. Kung alam ko na peke iyon, kahit 1,000,000 beses hindi kita lolokohin. Sa antik, madaling maloko. Karaniwan lang yan. Dahil hindi kayo masaya, Ma'am Sue, ganito ibabalik ko ang pera sa inyo. Ang pamilya Suarez ay nangangailangan ba ng pera mo? Tingnan mo ang bibig ko, nagkamali na naman. Kung gayon, ngayon sa tindahan namin, pumili kayo ng 2 bagay bilang kabayaran ko sa inyo. Mabuti naman. Sige, pumunta ka. Pumili ka ng 2 bagay. Nakapili ka na ba? Ang mga gamit sa tindahang ito ay basura lahat. Anong sinabi mo? Puro peke ang mga ito. Hindi naman lahat, pero hindi naman ganun kaganda. Hindi ikaw, batang iho, ano ba ang alam mo? Ang mga antigo sa tindahan ko lahat iyon ay mga piling-pili mula sa State Haven. Tama na. Pumili ka na lang ng 2. Ikaw may konti ka namang paningin. Ito ang pinakamahalaga sa tindahan namin. Hindi ba sinabi mo na ang paso kong ang pinakamahalaga? Iyon ay dati. Saan galing ito? Ay, ito ay 5 taon na ang nakalipas na ipinamana. Talaga? Peke. Naniniwala ka dyan? Ginagamit ko lang ito bilang arinola. Wala ka bang seryosohan? Sige, tingnan mo ulit kung may totoo ba dito. Meron naman pero kung isasabak sa auction sobrang mura. Ano ang gagawin? Tingnan pa natin. Ito na. Antigo shop na ito, kailan naging bukas sa mga namumulot ng basura? Akala mo ba master ka na, di ba? Dakilang Master Lay, di ba? May nakalimutan ka yata, naalala ko may nagsabi, pagkakita sa akin ay dapat yumuko at bumati. Sino ka ba para utusan si Dakilang Master Lay na yumuko? Isang dakilang master na hindi tumutupad sa salita. Aba, natuto ako ngayon. Isang pustahan, ano naman, ikaw lang naman maswerte lang. Ito ay galing sa pamilya Tang Song Min. Ano ang ginagawa mo? Gawa ng State Haven presyo, 15 pesos. Swerte lang ito. Sa auction natin makikita ang tunay na galing. Pati siya inimbitahan nyo? Imposible! Pamilya Chang ang nag-imbita. Pamilya Chang. Saan ang galing ang pamilyang iyon? Magkaaway ang pamilya Chang at ang pamilya namin. Gusto nilang makipag-areglo sa amin ngayon. Pero may kondisyon, ipakasal ako sa kanila. Parang gusto lang nila kumuha ng walang ibigay. Lantarang pagnanakaw ito. Alam nila na ang pamilya Suarez, ako, isang babae ang nagpapasan ng lahat. Kaya gusto nilang ako ay mapahiya sa auction na ito. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita sa auction. Ang lamig naman. Sino nagsabi sa iyong hawakan? Buti nga. Siya ba ang katawang sukdulan na Yin? Nakatulala ka ba? Tara na, nagsimula na ang auction. Lino Lim Hamp. Ikaw, itong basurang delivery boy, karapat dapat ka bang pumunta rito? Ikaw isang basura, nakakapunta rito. Bakit hindi ako makakapunta? Guard, itong basurang delivery boy, palayasin ninyo siya.
Mukhang hindi ka natuto. Babalaan kita ulit si Lino Lim ay kabilang sa pamilya Suarez. Miss Suarez, hindi mo ba nakikita anong okasyon ngayon? Ang tulad niya karapat-dapat bang umupo kasama natin? Wala siyang karapatan. Ikaw, may karapatan ka ba? Kailan? Ang maliit na pamilya pang nakakalaban na ang aking pamilya Suarez? Naiintindihan ko na. Tiyak na noong nakaraang hindi sapat ang aral. Gusto mo bang ang inyong pamilya pang palayasin mula sa State Haven? Sino ang magpapalayas sa amin ang kasosyo ng pamilya Chang mula sa State Haven, Young Master Chang? Bakit kayo narito? Lumayo ka, hindi mo mapigilan ng isang basurang babae? Bantay Chang, sino ang sinasabi mong masama? Kung sino ang nagagalit, iyon ang minumura ko. Ang apelidong Chang, huwag mong isipin na natatakot ako sa'yo. Ay, huwag ganyan magkaibigan na ang ating mga pamilya noon pa. Kapag napangasawa mo ako, magkakaroon tayo ng mas matibay na ugnayan. Magpakasal sa'yo, mas mabuti pa na magpakasal ako sa aso. Tara! Pasensya na, Young Master Chang. Sino bang nagsabi sa'yo na galitin ang pamilya Suarez? Pasensya na. Puta, paghahandaan kita. Medyo tuso ang taong ito. Tinatawag siyang Smiling Tiger. Sa State Haven, walang may lakas ng loob na sumalungat sa kanya. Kung gayon, ang problema natin ay lalaki pa ba? Ano? Natatakot ka? Mamamatay ka ba? Hindi ka takot sa yelo? Hindi mainit ang puso ko. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa auction na ito. Ang auction na ito. Ang pamilya Chang ay mayroon ding item. Oo daw ay galing sa lungsod ng Dragon. Marahil ay mahalaga ito, hoy. Gagana ba ang gamit mo? Huwag kang mag-alala, iyon ay isang pambihirang kayamanan sa buong mundo. Ang una nating item sa auction, sirang Hetian Jade. Simula sa 1 milyong piso, bawat tawag hindi bababa sa 100,000. Hoy, pwedeng bilhin ang Jade na ito. Hindi ba ito ay isang sirang jade pendant? Marami ako niyan sa bahay. Ang jade pendant na ito makakatulong sa matandang Ginoo. Maaari nitong gamutin si Lolo ay naapektuhan ng kulam na kontrol na sumisira sa kanyang katawan. 2 milyon. 2 milyon. Ang pamilya Suarez ay nag-alok ng 2 milyon. May mas mataas pa ba sa 2 milyon? 2 milyon, una. 2 milyon, ikalawa. 2 milyon. 5 milyon. Ano ang ibig mong sabihin? Nawalan ako kamakailan ng isang jade. Itong piraso ay may connection sa akin. Ay, hindi na kailangan. Hindi ito nagkakahalaga ng ganyang kalaki. Pasensya na. 5 milyon, una. 5 milyon, ikalawa. 5 milyon. Nag-aalok ako ng 10 milyon. Bakit siya nandito? Kilala mo? Si Yan Ho ng pamilya Ho mula sa lungsod ng Dragon. Lumayo ka. Bata pa siya, palagi akong sinasalungat. 10 milyon, una. 10 milyon, ikalawa. 10 milyon, ikatlo. Binabati ang pamilya Ho ng lungsod ng Dragon. Ate Meng Yue, kukunin ko na ang jade pendant na ito. Hindi na ako mahihiya. Ang susunod na pambihirang item ay mula sa koleksyon ng pamilya Suarez ng State Haven. Bakit isang sirang tsarera ito? Ang pamilya Suarez ba ay hindi gumagalang sa ating lahat? Ang base price ng takyong nephrite na ito ay 50 milyon. Bawat tawad ay hindi maaring mas mababa sa 3 milyon. 50 milyon. Akala nyo ba talaga kaming lahat ay mga tanga? Hoy, 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 makinig kayo sa akin. Itong tipot na ito ay isang ordinaryong takore lang. Tapos, ginawa ng batang ito na parang kayamanan. Ikaw ang walang paningin. Hindi mo lang kilala ang takyong nephrite. Takyong nephrite? Anong takyong nephrite na walang kwenta? Akala mo ba ang sinasabi mo ay pinaniniwalaan ng lahat? Tingnan ninyo, itong sirang takure, magaspang ang pagkakagawa. Mukhang mumurahing paninda lang. Kung hindi marunong pumili, tumahimik na lang. Simulan na ang bidding. Wala bang tatawid? Akala nyo ba mayaman at tanga kami? 50 milyon. Mag-o-organize ako ng private yacht party. Hindi ba mas maganda yon? Wala akong pakialam. Mas mabuti kung walang bid. Sa totoo lang, ang ganitong kayamanan ay ayaw ko pang ipagbili. Ikaw lang, probinsyano, ang basurang ito ay itinuturing mong kayamanan. Ang pananaw ng assistant ko ay mas mahusay kaysa sayo. Mas mahusay pa ba kay dakilang Master Lei? Swertihan lang yan.
Sa tingin ko, ang yung nakuhang basura. Sino ang tatawid? 100 milyon. Tatay, bakit mo kailangan yan? Tiyo ho, ito ay hindi magandang bagay. Huwag kayong... Ano bang binibili ko? Kailangan ko pang paalalahanan? Ako na ang madaldal. Matandang walang kwenta. Muli naming binabati ang pamilya Ho ng lungsod ng Dragon. Bata, sabi mo ito ay takyong Nephrite? Patunayan mo sa akin kung malaman kong niloko mo ako. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano mo ito tatapusin. Linolim, baka mas mabuting umalis na lang tayo. Huwag kang mag-alala. Ito ay tunay at dekalidad. Subasta, pero hindi ka makakatakas sa gitna. Ikaw naman, huwag mong hayaang maloko ka niya ng husto. Mukhang puti. Kung magloloko ka sa pamilya Ho, ipaparanas ko sa iyo ang hirap. Pahiram ng martilyo. Talagang manloloko ka pala. Sa tingin ko, gusto mo ba itong basagin? Walang makakapagpatunay. Meng Yue, sa pagkakataong ito, ang mukha ng pamilya Suarez ay mawawala sa kanya. Hahaha. Tatay, Sige. Hindi mo ako binigo. Hindi mo ba sinabi na ang lahat ng antigo sa State Haven nasa iyo lahat, Young Master Chang? Hindi ko rin alam saan nila nakuha. Hoy, hoy, hoy! Ano ang gagawin nyo? Gusto ko makita ng amo. Puro itong walang kwenta. Ayoko nang ulitin. Hindi ko talaga napansin. Nakatago ka pala. Hindi kaya ikaw ay may matang x-ray? Sexy ang itim mong bra. Bastos ka. Hindi kayang takpan ng kamay ang matang x-ray. Tingin. Tingnan mo nga. Hawak mo. Ito ay Ang sustento mo. Ma'am Shu, kahit mahirap ako pero sigurado ako hindi ko tatanggapin yan. Biro lang. Ito ang ipinangako ko para sa iyong pagod. nahuli kita. Hindi, anong ginagawa mo? Sabi ko na nga ba, anong assistant, talaga namang siya ay yung mukhang puti na binubuhay mo. Ibalik mo ang card ko. Mukhang puti, ganito na lang kaya aalagaan kita. Magbabayad ako ng doble, ano sa tingin mo? Ikaw yan ho, sinasadya mo ba? Oo, sinasadya ko talaga. Ano naman ngayon, marami akong alam. Kalokohan. Sa bahay ka na lang magulo. Hindi mo ba tinitignan ang lugar? Pasensya na, napahiya kayo. Okay lang, Kyohe. Si Yanho kasi bata pa, normal lang na hindi pa marunong. Bata, ikaw ang bata. Bata ang buong pamilya mo. Ako ay 36D ah. Yan. Kaibigan, gusto ko lang itanong, itong takyong nephrite mo, saan mo ito natagpuan? Nakuha ko to sa isang antique shop. Huwag kang magbiro. Bihirang-bihira ang takyong nephrite. Sa buong Daxia, wala pang 5 piraso ang natitira. Paano mo masasabi na basta-basta mo ito natagpuan? Tiohe, itong takyong nephrite. Totoo siya ang nakakita nito. Ang takyong nephrite na ito, hindi ito para sa kahit sino. Hindi basta-basta makikita ng kahit sino. Maliban kung kasama ka sa pintuang yin-yang. Alam mo ba ang pintuang yin-yang? Kahit na ano ang iyong relasyon sa pintuang yin-yang, ano man iyan, pinapayuhan kitang maging mahinahon at huwag mong hayaang malaman ng sulkang dilim. Nasaan sila? Hoy? Kahit saan ay may mga galamay sila. Mag-ingat ka. Ano bang pinag-uusapan nyo? Director Shu, ang aking bayad sa pagod. 10 milyon, kunin mo na. Salamat, Director Shu. Tapos na ang trabaho, mauuna na ako. Bakit ang aga? Bumalik ka. Kakaluto ko lang ng pagkain. Kayo, lumabas kayo dito. Lumabas. Aba, sino ba naman ang gustong pumunta sa basurang lugar na ito? Pumunta kami para kunin ang mga gamit. Lilipat kami sa bagong bahay.
Bahay na binili ni Xiao Chen, bakit kayo titira doon? Aba, sa titulo ng bahay nakasulat ang pangalan ni Fei Fei. Kung may sisihin, sisihin mo ang ina at anak. Napakatanga ninyo. Naku inay, sa mga dukhang ito bakit pa kayo makikipag-usap? Mag-ayos na tayo ng mga gamit. Sa buong buhay mo, karapat dapat ka lang tumira sa basurang lugar na ito. Lumabas kayo. Matandang walang hiya, paano ka nangahas manakit? Umalis ka, ikaw. Lumayas ka. Hindi ba isang kidney na lang ang meron siya? Bakit ang lakas pa ng energy niya? Huwag mong pansinin yan, baliw yan. Walang kwenta kang matanda. Lumayas ka na agad, huwag ka makaharang. Huwag ka talaga makaharang. Lumayas ka. Nakakaawa naman, pumunta ka na lang sa bahay namin, maging katulong ka na lang namin para alagaan kaming mag-ina. Paano ang sweldo? Bibilan ka na lang namin ng bagong arinola. Sino ba may gusto tumira sa bahay mo? Umalis ka. Ang bahay na yan para sa aso lang. Bibili kami ng bago. Bumalik na ang nagde-deliver. Baliw ka na yata? Hindi ka nga makabayad ng renta? Bibil ka pa ng bago? Pinagbenta mo ang kidney ng nanay mo? Gusto mo pa ibenta ang pangalawang kidney niya? Alis na tayo, bibili tayo ng bago. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa pera. Tara na, Ma. Tingnan natin. Ma, halika, tingnan mo ito. Alin ang gusto mo? Sa tingin ko, maganda rin yung isa. Medyo pamilyar yung taong iyon. Huwag kang magpanggap kung sino ang makakuha sa kanya iyon. Naalala ko na. Ang lalaking ito ay tagapaghatid ng pagkain. Madalas ko siyang makita. Talagang tagapaghatid ng pagkain. Sayang ang emosyon. Baka umuwi na lang tayo. Huwag kang mag-alala, Ma. Wala kang dapat ipag-alala tungkol sa pera. Malaki ang naitulong ko kay Amo Su. Binigyan niya ako ng malaking bonus. Pakitulungan kami na ipakilala ang bahay. Ma, pumunta tayo doon. Bibili tayo ng bahay. May modelo ba dyan? Ano ba ang ingay na yan? Oo nga, hindi mo ba nakikita na busy kami? Baka tayo na lang mismo ang tumingin. Walang problema. Hindi, ano ba ang ugali ninyo sa serbisyo? Sa mga kliyente, syempre dapat nating igalang, di ba? Pero para sa iyong tagapaghatid ng pagkain, Hindi ka namin tatanggapin. Hindi ba lahat ng bumibili ng bahay ay customer? Nakakatawa, babalik na taga-deliver? Kaya bang bumili ng bahay? Gusto lang manggulo, yun lang. Paano mo nalaman na wala kaming pera? ikaw taga-deliver, ilang libo lang sa isang buwan, kaya mo bang bilhin? Umalis ka na. Huwag mo kaming dudumihin dito. Maniniwala ka bang irereklamo ko kayo? Ano ang napili ninyo? Ipapaliwanag ko sa inyo. Alin ang pinakamagandang unit? Biro lang ba sa akin ito? Ang pinakamagandang unit namin, isa ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Kaya mo bang bilhin? Kung kaya o hindi, alamin mo na lang. Umalis ka na, sige. Sabi ko sa'yo, huwag ka nang magpakahiya. Hindi. Binibining Pay, bumalik kayo para tumingin ng bahay. Anong unit ang gusto ninyong tingnan? Ipapaliwanag ko sa inyo. Hindi na, may hinahanap ako. Pagod na ba kayo, Binibining Pay? Kukuha ako ng tubig para sa inyo. Kumusta? Nabili na ba ang bahay? Magkakasama kayo? Pumunta ako rito para makita kung paano bumili ng bahay yung talunan. Ang galing ng lalaking ito, pagdating niya, gusto agad makita ang pinakamagandang unit. Para makabili ng bahay kasal, kailangan pa magbenta ng bato. Gusto pa ng pinakamagandang unit. Bibilhin namin yun. Kayo? Kaya ba ninyong bilhin? Sino ang nagsabing hindi ako kayang bumili ng bahay? Dumating na ang manugang ko. Kunin mo ang pinakamahal ninyong proyekto at ipakita sa akin. Tulad ni Ginoong Fang na napakagaling ay para sa pinakamagandang bahay namin, di ba? Tingnan mo ito lahat. Ito ang pinakamagandang bahay namin, malaking flat. 1 milyon lang. Magkano? 1 milyon. Ginoong Fang, tingnan mo yung bahay, mukhang napaka-komportable. Ito ay talagang sinimulan nating tingnan. Ikaw, bibilhin mo ba itong bahay? May problema ba sa utak mo? Ang pinakamagandang bahay ay para lamang sa mga katulad namin na katulad ni Ginoong Fang na magaling. Ikaw huwag kang mangarap sa gising. Para sa mga mahihirap na tulad ninyo perang hindi kikitain sa buong buhay, ngunit sa paningin ng aming Ginoong Fang, napakadali lang, di ba? Mahal.
kukunin ko itong bahay. Salamat. Sobra na yata kami ang nauna. Kahit na kayo ang nauna, ano naman? Unawain muna ninyo ang inyong sariling posisyon. Itong bahay. Karapat-dapat ba kayo? Ano ang ginagawa ninyo? Ginoong Ho, tama ang dating mo. May isang taong nagugulo dito. Sino ang may tapang naguluhin ang teritoryo ng pamilya Ho? Siya yon. Miss He ang galing ng pagkakataon. Ginong Ho, ikaw. Siya. Siya ay isang mahal na bisita ng pamilya Ho. Hindi ba siya isang tagapaghatid ng pagkain lang? Pwede naman, tinulungan si Luna Suarez na kumita ng 100 milyon. Magkano ang ibinahagi niya sa iyo? 100 milyon, doblehin ko. 100 milyon. Linok. Pasensya na sa ginawa namin. Makipagbati ka na kay Fei-Fei. Umalis ka. Ma, sandali lang. Salamat sa pagpapahalaga, Ma'am Ho. Pero ako na ang assistant ni Ma'am Suarez. Hindi ito magbabago. Nakakatamad, ayaw mo kahit pera. Aling unit ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Hindi na, natural na malakas ang gana ko. Wala nang abala. Sige, basta siya ang magbigay. Kapag ako ayaw mo, anong ibig mong sabihin? Saan ba ako kulang sa kanya? Aling unit ang gusto niya? Ang penthouse. Talagang gumagastos siya para sa'yo, ah. Pero tumaas na ang presyo ng penthouse, 20 milyon. Sinadya mo yun, di ba? Oo naman, isipin mong pumunta sa pamilya Ho. Ma, umalis na tayo. Anong ibig mong sabihin hinahamak mo ako? Lahat tumaas na ang presyo, hindi na kaya bilhin. Bakit hindi aalis? Kung ganun, tulungan mo ang pamilya Ho, gawin mo ang isang bagay. Kung magawa mo, ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang unit bilang gantimpala. Ano sa tingin mo? Ngayon, si Sir Shu lang ang pinaglilingkuran ko. Maalis na tayo. Ikaw? Sibak ka na. Sir Ho, Sir Shu, bakit mo ako agad-agad tinawag? hahanapin ko ang personal kong assistant. Kailangan pa bang dahilan? Weekend ngayon ah. Ito ay... Nabalitaan ko ang tungkol sa pagbili mo ng bahay. Maganda ang ginawa mo. Ito ang biyaya ko sa iyo. Hindi ako para dito. Tungkulin ko lang. Sa mga susunod na araw, may competition sa Jade. Samahan mo ako. Sugal sa bato? Kulang ka ba sa pera? Yan ho, ang maliit na demonyo sasali rin. Sabi niya, mananalo siya sa akin ngayong taon. Paano ko siya hahayaang manalo? Bata. Kung manalo ka, ibibigay ko sa iyo ang bahay na ito. Sino ang nagpagalit kay Yan? Eh, sino pa ba? Si Luna Suarez pa. Yung mukhang puti na kasama niya. Kayo dalawa magkalaban mula pagkabata. Bakit hanggang ngayon hindi pa natatapos? Sino ba naman ang makikipagbati sa kanya? Maliban kung magmakaawa siya sa akin, na siya ay mas mababa sa akin. Anong problema kay Linolim? Huwag mo na siyang banggitin. Sobrang sinsero ko nung inanyayahan ko siyang sumali sa kompetisyon ng Jade. Tumanggi siya. Anong kondisyon ang inalok mo sa kanya? Doble. Hindi na apektuhan ng mga panlabas na bagay. Magaling. Medyo parang pintuang yin-yang. Sa tingin ko, may problema sa utak niya. Sino ba ang tatanggi sa pera? Sasali ba ang pamilya Suarez sa kompetisyong ito ng Jade? Ang pamilya Suarez ay malamang hindi sasali, pero siguradong sasali si Luna Suarez. Kung ganoon, sasali rin si Lino Lim. Siguradong sasali siya. Siya ang utusan ni Luna Suarez kung saan-saan sumusunod. Puntahan si Jack Wong. Utusan siyang makipagkita kay Lino Lim? Jack Wong, hindi ba siya ang leader ng illegal na grupo sa Haijo? Makikinig ba siya sa atin? May isa pa siyang pagkakakilanlan. Alagad ng pintuang yin-yang. Lumuhod.
Punong sulkang, dinala na ang tao. May huling habilin ka pa ba? Punong sulkang, aksidente ito. Hindi namin inaasahan na may sumulpot na pamilya Suarez. Si Lino Lim na yon ay sunod-sunod na nitong nakita ang aking mga galaw ng ilang beses. Hindi mo ba sinabi sa akin nung nakaraan? Hindi ka ba sigurado? Punong sulkang, hindi mo kami masisisi sa pagkakataong ito. Kamakailan lang din namin ito natuklasan. Si Lino Lim ay hindi basta-basta. Papahanapin ko kayo ng isang tao. Ganun ba kahirap? Mahirap ba? Mahirap? Inalalayan ko kayo sa State Haven para kumita kayo ng maayos na pera para sa akin. Ang takyong nephrite na nasa harapan mismo ng inyong mga mata ay nawala sa inyo? Ano pa ang silbi ko sa inyo? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Puntahan mo ang tinatawag na Lino Lim. Patayin siya para sa akin. At saka, ang bagay na kailangan ko ay hanapin at dalhin sa akin. Punong sulkang, ang bagay na hinahanap natin. Ano ba talaga yon? Kailangan ko ng 2 babaeng lubos na yin at lubos na yang. Hanapin ninyo agad para sa akin. Umalis kayo. Miss He, tingnan mo. Ito ang mga bagong jade na dinala ko. Ito at ordinaryong bato, walang pinagkaiba. Ito ay pinili kong mabuti. Pumili ka lang ng isa. Lahat yan ay totoong kalidad. Talaga? Kailangan kong pumili ng mabuti. Halika, tingnan mo. Ang 2 ito ang pinakamahalaga sa tindahan ko. Kahit pumikit ka, pumili ka lang ng isa. Doble ang presyo nun. Sigurado ka ba? Huwag kang magsinungaling. Walang daya sa lahat. Kung walang berde, walang bayad. Ito ang gusto ko. Sige. Sandali lang po. Kumusta? May bade na ba? Sabi ko na nga ba, tiyak lalabas. Tingnan mo. May berde na. Ang liit. Mabuti na at may berde. Marami ang nalulugi. Miss He, tingnan mo ang berde na ito. Nakuha na rin, di ba? Bayad muna. Magkano? Konti lang. 50 milyon. 50 milyon. Ito ang aking itinatangi. Tingnan ninyo po, tingnan ang kalidad nito. Kita mo? Niloloko mo ako? Anong itinatangi mong yaon? Gusto mo bang sirain ko ang tindahan mo? Hindi. Miss Ho, sinabi ko na kanina, kung walang berde, walang bayad. Pero may berde na ngayon, problema mo iyan. Ang laki-laking bato at ganito lang ang nakuha mo. Akala mo ba hindi pa ako nakapagbukas? Ibig mong sabihin, hindi magbabayad? Mandaragit na tindahan, bakit ako magbabayad? Nakuha ko na ang bagay para sa iyo. Wala akong idinagdag para sa paggawa. Sapat na ito para sa inyong pamilya ho. Ang ibig mong sabihin, kailangan ko pa magpasalamat sa'yo? Isipin mo na lang kung bukas nakasulat sa headline ng balita, ang panganay na anak ng pamilya ho ay nagmamatigas, pilit na kinukuha. Sigurado ka bang gusto mong makipag-away sa pamilya ko? Kayo naman po, maliit lang itong negosyo ko. Paano ko maihahambing sa pamilya ho ang aking maliit na negosyo? Sandali. Ikaw pala. Bakit sa tindahan mo ang daming basura? Sige, lumabas ka na dito. Bakit? Hindi nyo ba tinatanggap ang customer? Anong klaseng customer ka? Umalis ka na. Huwag mong hadlangan ang negosyo ko. Ang sinasabi mong negosyo ay manloloko ng customer? Anong pinagsasabi mo? Maga ang pagkakagawa, halatang peke. Parang plastic ang pakiramdam. Sa tindahan nyo may glass din pala. Ano ang ibig mong sabihin? Naloko ka. Ito ay hindi jade. Simpleng glass lang ito. Anong alam mo? Alam mo ba ang tunay na jade? Ito ang tunay na jade.
Bakit pamilyar ito? Ang laki ng antique shop ko, mandadaya ba ako? Malaki ang tindahan pero walang magandang produkto. Hindi mo alam to. Ang mga jade na ito galing lahat sa Myanmar. Mga dekalidad yan. Gusto mong pumusta? Ano ang pusta? Simple lang. Pustahan tayo sa bato. Kung sino ang may magandang laman, siya panalo. Kung matalo ako, babayaran kita ng 10 beses. Kung ikaw naman ang matalo, dapat kang humingi ng tawad sa kanya kaagad. Sige, huwag kang magsisi. Napili ko na. Ikaw naman. Sinong nagsabing pipili ako sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Pinagloloko mo ako? Wala akong gusto sa mga gamit mo. Teka lang, Sa kalyang ito, wala talagang tunay na jade. Bakit kayo sumusunod sa akin? Sinong sumusunod sa'yo? Kung hindi dahil kay Linolim natatakot na maloko ka, hindi ako papasok kasama ka. Talaga? Hindi mo ba naisip na nagkagusto siya sa'yo? Tingnan mo nga ang katawan mo. Payat na payat ka. May sakit ka ba? Sinong katulad mong mataba? anong pinag-uusapan ninyo? Anong mataba? Ang liit-liit na batong ito. Wala kang makukuhang maganda dyan. Sinong nagsabi sa'yo na ang malaki ay siguradong may magandang laman? Sige. Hayaan mong ipakita ko sa'yo ang kakayahan ko. Tingnan mo. Mataas na uri ng jade. Ikaw na. Pasensya na. Ito kasi Mukhang mas mahal ito kaysa sa iyo ng kaunti. Ito emerald na berde emperador na dekalidad. Imposible. Sa lansangang ito walang tunay na jade. sino ang nagsabi sa iyo? Bumili ako sa lansangang ito. Sino ang nagkakagulo sa teritoryo ng pamilya Chang? Yang Master Chang, dumating ka na sa wakas. Ah, tindahan pala ito ng inyong pamilya Chang. Hindi na nakakapagtaka. Akala ko ay isang walang pakundangan na tao. Ikaw pala. Bantay Chang, sino ba ang pinagsasabihan mo? Mingyue, huwag kang mag-alala. Hindi ba siya walang kwenta? Isang tulad mong tindahang mandaraya. Mas mabuting isara mo na ito habang maaga pa. Sino ka ba? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Anong ginagawa mo? Wala nang usap-usap, bayaran mo kami. Ibigay mo ang jade. Hindi siya nagbayad. Bayaran mo ang moral damages. Tara na. Ang init-init ah. Salamat ha, mukhang puti. Mag-ingat ka sa susunod. Huwag ka nang maloko. Ang ganda ng jade na ito. Sayang, ako lang ang may-ari nito. Yung iba hindi natatagal. Heto, kunin mo ito. Ang lamig-lamig. Ang galing-galing. Sila ba ang extreme yin at yang? Mukhang puti. Bakit hindi mo ako binigyan yan? Ang puting nephrite ay mas masigla at bagay sa dalaga. Sinasabi mo bang bata ako? Hindi. Anong ibig mong sabihin? Matanda na ako, di ba? Ang sakit-sakit. Hindi pa tapos ang sinasabi ko. Ang puting nephrite ay bagay sa dalaga, pero ang jade ay mas elegante. Yan naman. Tama nga pala. Sa pagkakataong ito, nasaktan mo uli ang pamilya Chang. Tiyak na sila ay mangungulit sa'yo. Paano kung may problema na hindi mo kayang ayusin, dapat sabihin mo sa akin. Huwag mong sarilinin. Swerte mo sa mga babae ah.
Matagal kang nagtago. Sa wakas lumabas ka na. Hindi ba maganda kung hayaan kang mabuhay ng mas matagal? Ngayon lalabas ka at iisipin mong madali lang akong talunin? Tigil na ang daldal. Ginalaw mo ang tao namin. Maghanda ka ng mamatay. Sino sa inyo sinabantay Chang at Lei? Ang talino mo. Sa susunod mong buhay, maging tanga ka na lang. Sabihin mo kung sino ang nasa likod mo. Gusto mong malaman, managinip ka. Sabihin mo at papatayin kita ng mabilis. Kahit mawala ng ulo, isang sugat lang yan. Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Alam mo ba ang pulbos na sobrang katis? Kung itong bagay na ito ay ibubuhos sa iyong sugat. Sige, sasabihin ko na lahat. Kami ay... Bata, galing mo ah. Hindi ka naman kasama nila, ikaw ang mas magaling. Pakawalan mo ang amo ko. Tumahimik ka. Handa kang galitin ang pintuang yinyang namin, tapos ka na. Kayo ay mga tao ng pintuang yinyang. Anong pintuang yinyang? Hindi ko pa narinig. Talaga kayong mga tao ng pintuang yinyang. Oo, sinaktan mo ang aming amo. Maghintay ka, mamamatay ka. Tumahimik ka. Pakawalan mo sila. Kung may gusto ka, ako na lang ang harapin. Kung kayo talaga ay mga tao ng pintuang yinyang, dapat kilala ninyo ito. So, Eloy? Sino ang tinatakot mo sa batong iyan? Umalis ka na dito. Tumahimik ka. Ika-86 na henerasyon ng pintuang yinyang, alagad na si Jack Wong, ay bumabati sa punong pintuan. Ito sa dibig ng tagsibol yinyang. Ikaw ba ay... Paano nyo ako nahanap? Puno ng pamilya ho, may utang na loob sa dating pinuno kaya. Hindi kayo galing sa pamilya Chang. Anong pamilya, Chang? Sino ba ang dalawang yan? Sulkang dilim yan. Pinuno, baka kailangan mong umiwas muna. Malakas ang sulkang dilim, ngayon hindi natin sila kayang kalabanin. Anong takot? Kung hindi nila ako hahanapin, ako mismo ang hahanap sa kanila. Maaga o huli, ang pintuang yinyang ay makakasagupa sila. Kung dumating man ang laban, harapin natin. Pero sa ngayon... Wala kang dapat ipag-alala. Nandito ako. Sila lang ang mamamatay. Iimbestiga mo pa kung sino talaga yung dalawang yan, maghanap ka pa ng ebidensya. Bantayan ko ang pamilya Chang. Wala kang alala. Hindi nila ako masasaktan. Kumusta? Natigilan ka? Si Lino Lim ang matagal nang hinahanap ng pintuang yinyang na bagong pinuno. Totoo ba yan? Pero Tioho, hindi mo kailangang mag-alala, ang partnership natin ay magpapatuloy pa rin. Siya pala yun. Anong sabi mo? May sumusuporta pa sa likod ng pamilya Chang? Malamang yon. Paano mo nalaman? Balita mula sa pamilya ko. Pumunta ka na naman sa babaeng manloloko? Ma'am Shu, hindi ko pa tapos ang sasabihin ko. Ang totoo ay... Ang iyong pagiging babaero, hindi ko ba alam? Wala naman akong pagiging babaero, Ma'am Shu. Pagkatapos ng lahat ng pagsisikap mo, ito lang ang pinakita mo. Pasok. Siyang. Bakit ka nandito?
Matagal na kitang hindi nakita kaya pumunta ako sa State Haven para makita ka. Ito ang regalo ko para sa'yo. Tingnan mo kung gusto mo. Ma'am Shu, itong kwintas... Tumahimik ka. Siyang wag kang tumayo para magsalita. Umupo tayo. Halika, isuot ko sa'yo. Ang peking kwintas ay hindi bagay sa estado ni President Shu. Gumastos ako ng ilang daang libo para dito. Binili ko ito para sa'yo. Aling mata mo ang nakakita na peke ito? Sa unang tingin pa lang, alam ng peke. Linolim! Lumabas ka at kumuha ng 2 baso ng tubig para sa amin. Kanina, iyon ay... Yun ang assistant na kakakuha ko lang. Huwag mo nang intindihin. Itong kwintas ko ay tunay na mamahalin. Matagal na tayong magkaibigan. Paano ako hindi maniniwala sa'yo? Ay, siya nga pala matagal na mula nang graduate tayo. Saan ka nagpunta? Bakit hindi kita makontakt? Noong panahon na iyon, ang pamilya namin ay nabigo sa investment. Kaya sumama ako sa pamilya ko at pumunta sa ibang lugar. Ngayon lang unti-unting bumubuti. Okay lang, basta nakabalik ka. Sa mga susunod na araw, sasamahan kita sa magandang gala. Sige. Uy, kung hindi ako dumalaw sa'yo ngayon, hindi ko malalaman na may malaking kumpanya ka. ito ay lahat ng asset ng pamilya. Kung gusto mo, bibigyan kita ng posisyong vice president para masaya. Ito ang tubig mo. Aray, gusto mo akong mapasok? Hindi ako kumuha ng mainit na tubig. Hindi ito mainit. Ang akin ay napakainit talaga. Sinadya niya yon. Hindi, ikaw, Lino, kumuha ka na lang ng tubig. Ang sofa mo ay siguradong mahal. Meng Yue, naiinggit ako sa'yo. Tulad namin. Ay, anong problema? Wala, mga bagay lang pampamilya. Sabihin mo sa akin kung may problema ka. Tutulong ako. Noong katatapos lang ng kolehiyo ng pamilya. Walang pera noon. Nagtitiyaga akong maghanap ng trabaho. Na-scam ako. Maraming pera ang nawala sa akin. Akala ko kung ano. Wala yon, isipin na lang natin na binili natin ang aral na ito. Pero lagi nila akong tinatakot. Hindi ako makalaban. Ang lupit naman. Nasaan sila? Taga State Haven sila. Taga State Haven. At ang lakas ng loob nila. Huwag kang matakot. Ako na ang haharap sa kanila. Baka hindi maganda yon. Marami sila. Sigurado ako, ang pamilya Suarez, walang hindi namin kayang harapin. At saka, ang mga tambay na ito, dapat nang disiplinahin. Ito! Ang tubig mo, tama na ba ngayon? Okay lang, medyo mapait. May problema ba ang dila mo? Mineral water ito. Anong sabi mo? Tama na, Lino. Bigyan mo siya ng isa pang baso ng tubig. Mamaya, maghanda ka ng mag-ayos. Sumama ka sa amin para gumawa ng ilang bagay. Siyang, teka lang. Lalabas ako para mag-ayos ng trabaho. Sabihin mo, saan ka na naman galing? Ano ang pakay mo? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ang kwintas mo. Bili mo sa Tiangge, di ba? Wala kang pakialam. Ang pagpunta ko ngayon ay para hanapin si Meng Yue. Manghiram lang ng pera. Marami na akong nakitang nanghihiram. Pero ang mga taong tulad mo, ay tila hindi lang yon yet ang magpahiram ng pera, di ba? Payuhan kita, huwag kang makialam. Ang bagay ni Ma'am Sue ay bagay ko rin. Babantayan kita palagi. Nagpaalala na ako sa iyo ng mabuti. Ayaw mong makinig sa payo. Kung gayon, huwag mong sisihin ako kung hindi ako maging magalang. Abangan ko yan. Anong gagawin mo? Tulong? Tulong! Anong ginagawa mo? Tulong. Anong ginagawa ninyo? Hinaras niya ako, Meng Yue. Hindi, baliw ka ba? Ikaw mismo ang umuurong ka palagi. Tumahimik ka, Lino. Meng Yue, hindi iyon ang totoo. Ang itsurang nakita mo, kanina nandito lang siya sa akin. Hindi ko akalain na mayroon ka na sa akin at pagkatapos niyan ho nang akit ka pa ng ibang babae. Hindi. Teka lang, wala akong relasyon kay Yanho. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan noong kolehiyo. Ganyan mo siya tatuhing? Mula nang pumasok ka sa pamilya Suarez, saan ba ako nagkulang sa'yo? Bakit mo ginawa yan? Meng Yue, hindi makinig ka, ipapaliwanag ko. Ito ang kontrata mo. Uy. Simula ngayon, hindi ka na magiging assistant ko. Lumabas ka. Layas. Ayos ka lang ba? Pasensya na. Ako ang may sala. Kung ganun si Lino Lim, ang hinahanap ko,
Oo, punong sulkang. Nasaan ang gusto ko? Punong sulkang may idea ako. Sabihin. Dati sa antigong tindahan narinig ko sa may-ari may espesyal siyang batong jade. Batong Jade? Oo, posibleng dahil lagi niyang dala-dala kaya hindi natin mahanap ang gusto mo. Tama ang hula mo. Kung ganon, ititira ko ang buhay mo. Salamat punong sulkang. Ikaw naman. Wala kang silbi, mamatay ka na. Ay punong sulkang alam ko. Sabihin. Si Yanho ay katawang sukdulan na yang. Kung si Linolim at siya mag-dual cultivation, tataas ng malaki ang lakas. Sigurado ka? Sigurado ako. Noong makita ko siya suot ang puting nephrite, lumakas ng husto ang puting nephrite. Ito ay ang taong may katawang sukdulan na yang lang ang makapag-trigger. Lusubin ang pamilya Ho at ang pamilya Suarez. Sabay-sabay. Sigurado ka bang dito ito? Dito nga. Baka umalis na lang tayo, parang kakaiba ang lugar na ito. Oy, bakit may dalawang magaganda dito? Halika rito. Hinahanap ko kayo. Ikaw pala. Nasaan ang pera? Nandito ang pera. Nandito na ang pera. Nasaan ang paninda? Paninda? Anong paninda? Pasensya na. Mengyue. Anong ginagawa niyo? Bitawan mo ako. Hindi mo alam na ipinagbili ka na. Siyang. Tama, ako ang nandaya sa'yo. Bakit niyo ginagawa ito? Naibigay ko na ang pera sa inyo. Hindi mo alam kung ano ang ginawa niya at naniniwala ka pa sa kanya? Ang tanga mo, nakakaawa ka. Siya ay dito sa amin, nag-loan na may hubad. Siyang paanong nagawa mo ito? Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo sa akin. Tumahimik ka. Ikaw ay isang mayamang dalagang babae. Ako naman, ako ay isang pangit na pato. Tuwing kasama kita, nararamdaman ko na ako ay isang probinsyana. Bakit mo naman naisip iyon? Kasalanan mo ito. Kung hindi mo lang ako dinala, sa mataas na lipunan, hindi ako magiging ganito. Naging mapagmataas ako. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Gusto ko lang tumulong sa iyo. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng iba tungkol sa akin sa likod? Akala nila, ginagawa ko ito para sa pera. Isang puta na sumasama sa iyo para sa pera. Pasensya na siyang. Ako, Tama na. Ibigay mo sa akin ang camera. anong gusto niyong gawin? Huwag kang lalapit. Ano? Dahil dinala ka niya rito, ikaw naman ang susunod. Hubaron mo ang damit mo at mag-pose ka. Saklolo! 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 Masyado kang walang muwang, Miss Shu. Sa tingin mo ba, sa ganitong sira-sirang lugar, may darating para iligtas ka? Alam mo ba kung sino ako? Pakawalan mo na ako. Mangahas kang gawin ito sa akin? Naghahanap kayo ng kamatayan? Ako lang hindi talaga kita magagalaw. Pero ngayon, miyembro ako ng pamilya Fang. Akala niyo ba kaya ng pamilya Fang nagalawin ako? Mukhang gusto niyo pang paikliin ang buhay niyo? Mrs. Shu, ang laki naman ng bibig mo. Paano kung dagdagan pa ng pamilya Chang? Kailan ba kayo nagkaisa? Wag mo namang sabihin ng ganyan. Ito ay tinatawag na kooperasyon. Talaga namang magkasabwat kayo. Payo ko, pakawalan niyo na ako agad. Ay, babae na may katawang sukdulan na yin. Talagang napakakaunti. Mrs. Shu, sabi mo, paano ko naman hahayaang umalis ka? Ano ang gagawin mo? Nako! Ang lakas ng epekto, sobrang lakas. Babae na may katawang sukdulan na yang, hindi ko kayang hawakan. Babae na may katawang sukdulan na yin. Ang matandang ito ay kukunin na ito. Ano ang ginagawa mo? Lumayas ka! Ngayon, lalaruin ko na itong babaeng walang hiya. Bitawan mo ako, Linolim. Linolim. Sino bang walang pakialam? Ako dapat ang magtanong niyan. Babae ko, hinawakan mo. Nagmamadali ka bang mamatay? Bakit ikaw? Nasaan ang mga tao ko?
Tingnan mo sa likod. Binalaan na kita. Umalis ka, hindi ka nakinig. Huwag kang magalit kung hindi ako magiging mabait. Huwag kang lalapit. Hindi. Mali ako. Nakikiusap ako. Linolim, salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, ngayon ako, Hindi ikaw ang may kasalanan. Kasalanan yon ng Kung Xiang. alam mo na pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo rin naman pinakinggan ang paliwanag ko noon. Pwede ba akong kunin kang muli bilang assistant ko? Hindi pwede. Bakit naman? Nag-sorry na ako sa'yo. Kailangan dagdagan ng bayad. Nakakainis. Uy! Ang lamig ng kamay mo. Hindi ko naman ramdam. Ano ito? Baka talaga bang gaya ng sinabi ng dakilang Master Lei, ako ay isang katawang sukdulan na yin. Ikaw, anong sinabi mo? Hindi ko rin alam. Ganyan ang sabi nila. Hindi na ako magiging assistant. Ano ang gagawin mo? Magiging amo ako. Panaginip lang. Ako ang amo. Bakit ang hirap kagabi? Lino. Hoy, gising ka na. Ikaw, bakit ang aga mo gumising? Hindi ka ba nagpahinga pa? Gumising ako para magluto ng almusal mo. Ganyan ka ba kabait? Uy, Mengyue. Hindi mo ba napansin pagkatapos kagabi, nagbago ang katawan mo? Ngayon na sinabi mo, mukhang totoo nga. Kahapon sobrang pagod talaga ako. Mukhang tama ang naisip ko dahil ikaw ay katawang sukdulan na yin. Kaya pagkatapos ng pagsasanay natin kagabi, ang kondisyon ng katawan natin ay lubos na umunlad. Mamamatay ka ba? Sige, kumain ka na. Pagkatapos kumain, gawin na natin ang dapat gawin. Kunin mo. Hindi pwede yan. Linolim, dahan-dahan lang. Hindi ko na kaya. Kayanin mo pa sandali, malapit na. Sa liwanag ng araw? Anong ginagawa mo? Tapos na ang masahe. Bakit ka nandito? Masahe lang dapat, bakit ka sumisigaw? Bakit ka nandito? Pumasok ka nang hindi kumatok. Sa birthday party ko sa susunod na 2 araw. Walang oras. Sino ang nagsabing pupunta ako sa'yo? Eksklusibo para kay Linolim ito ang dala ko. Ha? Para sa akin, sabihin mo. Kung wala ang pahintulot ko. Pwede ba siyang pumunta? Shu, huwag mong isipin na swerte ka lang. Nauna ka sa akin na makilala siya. Wala na akong magagawa. Halika, ikaw na mismo ang magsabi sa kanya. Pupunta ka ba o hindi? Miss He, kung hindi, mas mabuti. Sabi ng tatay ko, may napakahalagang bagay na kailangan ka. Napakahalaga. Pakiusap! Humanap ka ng mas magandang dahilan. Sa birthday mo, ang tatay mo ang may kailangan sa kanya. Pwe! Ulitin mo yan. Kung ayaw mong maniwala, pupunitin ko ang bibig mo. Halika, gawin mo. Hoy! Tigilan nyo na ang away, Miss He. Sa oras na yon, siguradong darating ako ng eksakto. Kung hindi, maaari ka nang umuwi. Sige, huwag kang mawawala. Linolim. Ay! Uy, Luna, makinig ka sa paliwanag ko. Ano pang paliwanag mo? Gusto mo talaga ang babaeng iyon? Hindi, may totoo akong gagawin. Kailangan kong kausapin ang matandang Ginoo ng pamilya ho. At pagkatapos ng usapan, hindi na ako lalapit sa pamilya ho. Talaga? Siyempre, kailan ba kita dinaya? Sige, okay. Pero ang regalo sa kanya para sa kaarawan ako dapat ang pumili.
Sige, ikaw ang masusunod. Patay na si Lay. Opo, gusto niyang angkinin si Luna Suarez. Pinatay siya ni Lino Lim. Walang kwenta. Sa critical na oras, babae ang inatupag. Malamang ay gustong angkinin ang katawang sukdulan na yun ni Luna Suarez. Kailangan ng bilisan ang usapin sa pamilya Ho. Si Lino Lim ay malamang na nakuha na si Luna Suarez. Maayos. Sa pagkakataong ito, maghahanda ako na kumilos sa kaarawan ng pamilya Ho. Sigurado ka ba? Maglalagay ako ng dobleng seguridad, hindi mabibigo. Pagkatapos na mawasak ang pamilya Ho, ako ang mangangasiwa ng buo na ipamahala ang pamilya Ho sa pamilya Chang. Sa oras na iyon, ang pamilya Chang, ikaw ang masusunod. Hindi kita bibiguin. Para panatag, sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng dagdag na mga eksperto. Isang beses lang ang pagkakataon. Huwag mo na akong biguin. Hindi kita bibiguin. Lahat ngayon ay kaarawan ng aking anak na babae at saka araw din para pumili siya ng mabuting asawa. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Binibining He, ito ay mamahaling porselana na nakuha ko, sana magustuhan mo. Ang baduy naman. Miss He, ito ang landscape painting na pinili ko para sa iyo. Sana magustuhan mo. Salamat. Miss He, maligayang kaarawan ha? Bantay Chang, anong ginagawa mo rito? Kahit papano, ako ay isang magaling na binata ng State Haven kaarawan ni Miss He. Bakit hindi ako makakadalo? Gago ka, ano bang ginagawa mo rito? Akala mo ba ay magugustuhan ko ang isang tulad mo? Tara. Ito ay espesyal kong mula sa Bayhay na tagpuan na pinakamagandang perlas ng gabi. Ibibigay kay Miss He bilang regalo sa kaarawan. Mukhang nasisiyahan si Miss He ang perlas ng gabi na ito. Natatandaan ko may isang auction na naibenta sa 30 milyon. Mukhang si Young Master Chang lang ang ganyan ka-generous. Young Master Chang ay talagang maalalahanin. Ako ay hindi tulad ng iba. Nadarating na walang dalang regalo para kumain ng libre. Anong sinasabi mo? Si Lino Lim ay tiyak na nagbigay sa akin ng regalo sa kaarawan. Kung gayon, ilabas mo para makita ng lahat. Hindi pa alam kung anong klaseng basura iyon. Hindi ba siya nahihiyang ilabas? Kung naghanda ako o hindi, anong kinalaman mo? Sino sa mga naririto ang hindi kabilang sa mga nangungunang pamilya ng State Haven? Yung basurang dala mo. Ay karapat dapat bang umupo rito? Karapat dapat ba o hindi? Parang siya ang may desisyon. Hindi ito ang buhok niya. Buhok, matagal na pala silang nagkasundo na. May kasintahan na pala si Miss Ho. Hindi ito ang buhok niya. Pwede bang maging mas maingat ka? Nagbigay ng regalo. Kaninong buhok ng babaeng hindi mo kilala? Ito ang buhok ko. Paano ko hindi alam? Kayo na pala. Anong ginagawa ko? Kailangan ko pang magulat sa'yo. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, lumabas ka! Yan, napili mo na ba? Napili ko na. Itaas ang inyong mga baso. Ang bagong manugang ng pamilya Ho ay napili na. Cheers. Ang bagong manugang ng pamilya Ho ay si Lino Lim. Lolo Ho, may sasabihin ako, gusto kong makipag-usap ng sarilinan kay Yan. Yung buhok na yan. Alam ko na kay Luna Suarez yan. Pinili mo siya? Matagal na kaming magkasama. Ayoko makinig. Anong meron siya na wala ako? Nagkasama na kami. Matulog lang, di ba? Kaya ko rin. Uy, ikaw. Anong ginagawa mo? Medyo tahimik yata, di ba? Dito ka lang, huwag gumalaw. Papasok ako para tingnan. Makinig ka, huwag kang gumala. Ingat ka, tatawagin ko sina Jack Wong. Ingat ka. Sige.
Sulkang Dilim. Taga-Sulkang Dilim kayo. Bata, may problema ka na. Kayo, nasaan ang iba? Mamamatay ka na sa daan. Tay. Tay, gumising ka. Linti ang sulkang dilim, Tay. Ikaw ay katawang sukdulan na yang dapat pakasalan. Si Lino Lim. Tay. Tay, gumising ka. Tayo. Bantay Chang. Tama, ako nga yan. Hayop ka talaga. Bantay Chang, hindi kita palalampasin. Yung matandang yon, ayaw makipagtulungan sa pamilya Chang, dapat siyang mamatay. Isa ka rin sa Sulkang Dilim. Tama, may mata ka. Ilang tao kayo sa Sulkang Dilim? Yung hawak mo, itapon mo na. Maniniwala ka, mauna siyang mamatay. Yan ang tama. Inumin mo ito. Hoy, huwag. Kung ayaw mong uminom siya, pwede naman. Sige, lumuhod ka. Sige. Luluhod ako. Huwag. Yan ho. Huwag mong inumin. Hahaha. Ang sweet niyo naman. Inumin mo itong pulbos na paghihiwalay. Maghintay kayong magkahiwalay sa pintuang yin-yang. Yan ho, yan ho. Lino, pasensya na. Ipaghiganti mo ako. Sige. Yan. Yan. Yan ho. Lino. Lino. Lino, huwag kang mamatay, Lino. Lino? Uy! Para iligtas ka, inilipat niya ang lason sa sarili niya. Anong gagawin? Iligtas mo siya. Anong gagawin? Maliban kung makahanap ng babaeng katawang sukdulan na yang at makipagtalik sa kanya. Makipagtalik. Oo, ngayon balanse ang yin at yang sa katawan niya na laso ng puso. Sa pamamagitan lang ng pagtatalik siya mabubuhay. Pagtatalik. Dalhin siya sa bahay namin. Ang tanga talaga. Kuya. Ano ka ba? Aso ka ba? Ikaw, anong ginawa mo? Hindi mo ba alam? Ako, Pasensya na, hindi ko alam. wala na si tatay. Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin. Okay lang. Aayusin ko para sa'yo. Sige. Itong si Lino Lim, dumalo sa birthday party, bakit hindi sumasagot ng tawag? Siguradong kasama yung babaeng hayop na yun. Miss Suarez tagal na hindi nagkita. Anong ginagawa mo rito? Hehe. Nasa lang kasulatan. Nanliligaw kay Miss Suarez. Karapat dapat ka bang manligaw sa akin? Baliw ka na ba? Miss Suarez, huwag kang magalit. Siyempre, hindi ko kayang abutin ang pamilya Suarez. Pumunta ako para kay Young Master Chang.
Kailan ka naging alipin ng pamilya Chang? Tumutulong lang ako sa pamilya Chang. Huwag kang magsalita ng masakit. Kung wala naman, lumabas ka na. Ang mga bagay na imposible, huwag mo akong abalahin. Ang bagay na ito ngayon, kung hindi ka pumirma, kailangan mo pa rin pumirma. Kasunduan sa kasal. Anong karapatan mo para kausapin ako ng ganyan? Kahit na si Bantay Chang ay dumating, kailangan niya akong igalang at respetuhin. Ma'am Shu, pagkatapos ngayon ang langit ng State Haven ay magbabago. Akala mo kumonekta ka sa pamilya Chang, kaya mo nang makipaglaban sa akin? Masyado kang naive. Hindi ako ganoon ka-stupid, ngunit kung isama natin ang pamilya Ho sa ating kontrol, Nangangangarap ka ba? Narito pa si Siklab Ho, sino ang nangangahas na galawin ng pamilya Ho? sino ang nagsabi sa iyo na buhay pa siya? Alam mo ba ang sinasabi mo? Maniwala ka, Ma'am Shu, malapit mo nang marinig ang balita, wala ng pamilya Ho sa State Haven kasi nungalingan. Huwag kang magmadali, Ma'am Shu, tingnan natin. Hindi ba sa iyong isip may sagot ka na? Ano ba talaga ang ginawa ninyo? Ma'am Shu, patay na. Lahat patay na. Patay na lahat. Anong sinabi mo? Birthday ng pamilya ko. Patay na lahat sa party. Ano ang dapat nating gawin ngayon? May kasabihan na, ang marunong umayon ay matalino. Wala na ang pamilya Ho. Ang susunod na malas ay ang inyong pamilya Suarez. Kaya payo ko sa'yo, samantalahin mo ng mabuti ang pagkakataong ito. Nasaan si Nayan Ho at Linulim? Hindi nakita. Baka matagal nang pinakain sa aso. Hanapin mo. Ngayon, hanapin mo sila. Hanapin mo agad. Ay sige na, wag na sayangin ang pagsisikap. Ang sandaling ito ay napakahalaga. Nanaginip ka. Hindi ako pumayag kahit mamatay ako. Wala ka nang magagawa. Puta. At tumakbo ka pa? Pirma ka, pirma. Hindi si Meng Yue magpapakasal sa isang patay na tao. Hindi magpapakasal si Meng Yue sa isang patay na tao. Ikaw, buhay ka pa ba? Sinong nagbigay sa'yo ng tapang galawin ang babae ko? Hinawakan mo ako. Young Master Chang, hindi ka papatawarin ni Young Master Chang. Sa palagay mo ba dahil nandito tayo, buhay pa ba si Bantay Chang? Hindi. Paano nangyari iyon? Hindi ba personal na pumunta ang sulkang dilim? Marami kang alam ah. Sabihin mo, nasaan siya? Ako. Hindi ko alam. Sabihin mo para mamatay kang madali. Ako sasabihin ko. Sila. Nasa ng pamilya Chang. Sirang gusali. Ano ba talaga ang nangyayari? Nasaan si Tito Ho? Pinatay si Tito Ho. Sulkang dilim na naman, di ba? Pero sila, bakit nila ginagawa ito sa pamilya Ho? Hindi ako ang hinahanap nila. Hinahanap ka. Mga walang kwenta, pupunta na ako para patayin sila. Ipaghihiganti ko si Chiohe. Kayo muna ang bahala. Sa natitira pang 2 pamilya, hahanapin ko si Jack Wong. Siguradong mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa daan. Sige. Bakit mo ako hinihila? Ito ang lalaki ko. Nagkantutan lang naman. Nakantot ko na rin siya. Ano ang sinabi mo? Sabing nakantot ko na siya. May problema ba? Nakantot ka niya. Paano naman? Huwag mo akong lokohin. Anong hindi pwedeng mangyari? Nakantot ko siya para iligtas siya. Dapat mo akong pasalamatan. Tumahimik ka. Sinungaling ka. Ay, totoo. Ako ay may katawang sukdulan na yang. Nakantot ko siya para tulungan siya. Paano mo nalaman ikaw ay may katawang sukdulan na yang? Sabi ng tatay ko. Kung gayon, sabihin mo. Kapag nakatagpo siya ng katawang sukdulan na yang at katawang sukdulan na yin, ano ang mangyayari? Sabi ng tatay ko, magiging napakalakas.
Punong pinto ang kumusta ang pagproseso? Tapos na, si Cyclops Ho ay nailibing na. Tara na, diretso sa pugad ng kalaban. Baka hindi ito angkop, ang pamana ng matang yin-yang. Ito ay nangangailangan ng pagsasanay ng yin at yang para ma-activate. Si Luna Suarez ay katawang sukdulan na yin. Ano ang ibig mong sabihin? Nakamit mo na ang iyong kapangyarihan. Ang pintuang yin-yang ay nailigtas na. Tara na, oras na para tapusin ito. Punong sulkang. Sabihin mo na agad ang resulta. Nabigo ang misyon. Ulitin mo yan. Nabigo si Bantay Chang na iyon. Ang lahat ng ipinadala natin ay patay na. Walang kwenta. Kumusta naman si Lino Lim? Patay na si Cyclops Ho. Darating agad si Lino Lim para maghiganti. Sa tingin mo, kaya ba ni Lino Lim napatayin ako? Subukan natin at makikita mo. Ang bilis mo naman. Gusto kitang patayin agad. Binata. Kaya mong pumasok dito ng mag-isa. Hinahangaan kita. Matapang ka. Sa mga basurang katulad ninyo, ako lang ang sapat. Binata, huwag kang masyadong kumpiyansa. Ang sobrang kumpiyansa ay hindi maganda. Lusop. Galing. Dati ikaw ay isa lang walang kwentang taga-deliver. Hindi inaasahan na ganyan kakagaling. Mukhang ang matandang yon ay naipamana na sa iyo ang lihim na sining. Gusto mo? Kunin mo. Isuko mo ang bagay at hindi kita papatayin. Pero ako gusto kitang mamatay. Walang galang na tao. Huwag mong isipin na ang matandang iyon ay nagturo sa iyo ng lihim na sining kaya mo akong talunin. Hulaan mo, paano namatay ang matandang iyon? Ang dami mong satsat, labanan na lang malalaman mo. Ay, binigyan na kita ng pagkakataon. Dahil gusto mo talagang mamatay, huwag mo akong sisihin. Gagawa ako ng exception. Papasukin kita sa sulkang dilim. Pwede rin akong lumabag. Gawin kitang aso ko. Mamatay ka. Sa loob ng maraming taon, ikaw ang una na nakasugat sa akin. Pero hindi na maulit, edi subukan mo ulit. Akala mo ba ay malakas ka? Tingnan natin kung gaano katatagal, tao. Pagpupugay Panginoon, sa labas ng sulkang dilim, lahat ng natitirang kalaban ay nilinis na. Mukhang hindi ikaw ang huling ngumiti. Ay... kapangyarihan ng sukdulan na yun, imposible. Si Luna Suarez ang katawang sukdulan na yin, ngunit sa kasamaang palad, siya ay nasa ilalim mismo ng inyong mga mata at hindi ninyo napansin. Bakit? Hindi ako papayag. Mula ngayon, wala nang sulkang dilim. Binabati kita Panginoon, nakapaghiganti ka na. Kunin agad ang kontrol ng mga ari-arian ng pamilya Chang at sulkang dilim. Ang mga natitirang kalaban ay linisin mong lahat. Opo. Sandali lang, mag-ayos ka, magpo-propose na ako. Sige, gagawin ko agad. Sabihin mo na. Kanino ka magpo-propose? Luna Suarez, pakasalan mo ako. Luna Suarez, pakasalan mo ako. Maestro, wag na po kayong magsalita. Sawa na ako sa pakikinig. Tumahimik ka. Mamaya, sundan mo ang senyas ko. Ihanda mo ang mga bulaklak. Sige. Ang gwapo ko. Ano ba yung ginagawa niya? Tingnan mo. Amo, ano ba ginagawa ng pinuno? Wala nang usap, hintay ka lang. Luna Suarez, pakasalan mo ako. Ano ginagawa mo? Pakasalan. Pakasalan mo siya. Alis na rin ako, bye. Lino Lim,
Ay, masakit. Sabihin mo sa akin ng malinaw. Kanino ka ba nag-propose? Sabihin mo ng malinaw. Naghanda lang ako ng isang diamante na singsing.